yun po yung Pangulo ng Pilipinas. Kung ano po yung Pangulo ng sinasabi na hindi po yan nakasalalay sa paramihan ng boses, hindi po. Si Subiri nga, ano sabi ni Subiri? Boycott yung China. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Finally, nagsalita na po si Vice President Sara Duterte sa West Philippine Sea. Siguro naman mananahimik na yung mga nagsasabi at naghihintay, no? Kasi finally nagsalita na po si VP Sara. At ito po ay kumbaga pinakamaganda po na nasabi ng ito dapat yung sinasabi ng isang opisyal, no? Na wala namang kinalaman sa West Philippine Sea. Magaling talaga to si VP Sara Duterte. Karapat dapat talaga to na maging presidente ng Pilipinas balang araw. Okay, pag-uusapan din po natin. Ito po, no? Nangunguna po sa survey. Meron pala naman pala may pagmamalaki. Yung magpinsang si President PBBM at saka si Speaker Martin. Dito po sa may, kaya naman pala itong CEO ng Tangere ay pinagmalaki kahapon na tumaas si Martin. Yung pala nangunguna pala. Ang magpinsan, halos tabla eh. Nangunguna po yan sa isang survey, yung Tangere. Pag-uusapan po natin yan. At pag-uusapan din po natin itong pag-inarte. No? Pag-inarte na naman ni Ontiveros, ang dami na naman kadramahan tungkol po dito kay Pastor Kibuloy. At syempre, gusto niya rin kumbinsihin ang kanyang idol. Hindi idol talaga. Si dating Vice President Leni Robredo na tumakbo sa 2025 election. Yan po ang pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay. Niliyan ko si VP Sara. Alam ko po na marami pong nananawagan, no? Magsalita ka na. Dahil mukhang inaasahan nila pag nagsalita si Sara Duterte, malulutas yung suliranin dyan sa West Philippine Sea. Kaya hinihikayat nila. Ngayon po, nagsalita na. Ito po ay balita ng Rappler. Sabi po ng Rappler, Vice President Sara Duterte responds to reporters. Ito, 31 minutes ago. Ibig sabihin, mainit-init pa to. Vice President Sara Duterte responds to reporters asking about China's continued harassment of Philippine vessels in West Philippine Sea during an ambush interview on the sidelines of Go Negosyo event on Monday, April 8. So ngayon po to, yung sideline po ng Go Negosyo event ay in-interview po, no? Ng mga reporter, ambush interview. So ito po, finally, kapit po kayo Ito po ang sinabi ng ating at ito naniniwala po ako rito dahil ito po talaga dapat, no, sa mga kung hindi ka pangulo ng Pilipinas at ikaw ay hindi naman taga DFA, dapat ito pong sagot ni VP Sara ang dapat sinasagot ng lahat para manahimik tayo. Ito po. Finally. Sabik na ba kayo? On China's continued harassment in West Philippine Sea. Ito po ang sagot ni VP Sara Duterte. No comment. Asar na. Asar na naman. No comment. Pero meron po siyang paliwanag. Yan yun eh. I think comprehensive na yung statement ni Congressman Paulo Duterte about me and the West Philippine Sea. Ayan, no comment dahil yung pong sagot sa inyo ni Congressman Paulo Duterte ay sapat na pagpapaliwanag sa aking posisyon. Sa aking posisyon dito po sa West Philippine Sea. Para po sa review, pinakita rin po ng Rappler kung ano ba yung sinabi ni Pulong Duterte. Ito po yun. It is not the job of the Vice President or the Secretary of the Department of Education to demonize China or any country for that matter, no? Yan po talaga. So napakasimple lang po, no? Hindi po yan trabaho ng Vice President or ng Secretary of Education. Bakit po kinakailangang makisawsaw? Di po ba? Bibigyan ko po kayo ng mga halimbawa na sumasawsaw diyan. Ilan na po ba ang dami na pong nasabi diyan ni Hontiveros. Wala na nga tayong matandaan eh. sa dami ng sinabi diyan ni Hontiveros, wala na po tayong matandaan. Ano po ibig sabihin? Wala pong silbi, no? Kahit sino po magsalita, isa lang po ang dapat na meron tayong boses. Yun po yung Pangulo ng Pilipinas. Kung ano po yung Pangulo ng sinasabi na hindi po yan nakasalalay sa paramihan ng boses, hindi po. Si Subiri nga, ano sabi ni Subiri? Boycott yung China. May nakinig ba sa kanya? Galit na galit, boycott. Meron bang nag-boycott sa inyo? Wala naman. Wala pong silbi lahat yan. Dahil isa lang po talaga ay yung tunay, no? Lahat po yan ng mga sinasabi ninyo tungkol dyan, para lang po kayong si Leni nung siya ay Vice President. Yan po ang tunay na matalinong tao. Wala naman pong, hindi po kinakailangan magsalita ng lahat. Hayaan lang yung Pangulo kasi wala tayong magagawa.
Kung ano sinabi ng Pangulo, yun ang direksyon natin dyan. Baka kala ninyo. Okay. Ano po bang sinabi ng Pangulo? Makipag-usap tayo. Akala ninyo, ha? Akala nyo, iniisip nyo, labanan yan China. Hindi po. Ha? Ang gusto po ni Pangulong Marcos, i-open natin lahat ng pakikipag-usap. Akala ko ba lalaban na tayo? Hindi po. Makikipag-usap po tayo. Yan po ang sinabi ni Pangulong Marcos. Dadaanan sa diplomasya. Dadaanin sa ano tawag doon? Dialogue. Diplomacy and dialogue. Yan po ang opisyal. Lahat po, hindi po opisyal. Lahat ng mga pinagsabi, mga fans club lang yan. Ang pinaka opisyal po natin ngayon, ano pagkakaiba niya kay Duterte? Di ba tayo nakipag-dialogue at mahigit pa nga, nakipagkaibigan pa tayo. Okay, punta na po tayo. Meron po mga nagtatanong. Sa hindi, meron na pilosopo. May military exercise tayo, di ba? Patrol, no? Nagtanong isa, nasa na yung China? Bakit nagtatago raw? Bakit hindi raw nagpakita sa patrolya ng US-led team, no? Kasama ang Pilipinas, Japan at Australia. Bakit daw hindi nagpakita bigla yung China? Alam niyo po, malaki po yung dagat na yan. Kung gusto niyo po makita yung China, yung Coast Guard ng China, pumunta po kayo sa Ayungin. Wala naman sila sa Ayungin. Nasa dagat lang po sila. Miski yung American-led na yun, ayaw nila na makasagupa yung China. Hindi po yun yung purpose nila. Dapat nililinaw sa atin yan. Hindi po natakot yung China. Ulitin ko, hindi ako pro-China. Kinukundin ako. Kaya lang, wag po tayong magmukhang tanga. No? Hindi po sila nag-exercise para makipagsagupa. May naghanap kasi na fans club ni Bongbong at saka ni Martin. Ang sabi, bakit daw hindi nagpakita yung China? Natakot sa US. Ano natakot? Wala sila doon. Wala sila doon sa lugar ng China. Special mention ba ako? Special mention pala ako. Bakit hindi nyo ako iniimbita? Biro lang, KJ. Okay, eto po. Punta na po tayo rito sa isa pang balita. No? Nangunguna po sa survey ang magpinsan. Gulat kayo, no? Kala nyo laging kulelat yung magpinsan, no? Hindi po. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Maniwala po tayo sa mga survey na to. Hindi ba? Alilinawin ko lang po. Ang mga survey company po, yung mga baguhang survey company katulad ng Tanghere, yung Publicos Asia, at itong Okta Search, kinakailangan pa nila muna na tumagal, no? Para sila maging sa status. So, yung nasa status po ng SWS at Pulse Asia, sila po yung, kumbaga, most trusted na yan ng mga politiko mismo, no? Hindi nila kukontrahin yan. Wala pong politiko ang kumukontra sa Pulse Asia at sa SWS. Si Jarrett lang kasi hindi niya naunawaan. Hindi niya po naunawaan eh. Okay. Bakit ba marunong pa kayo? Ako na nga nagbabalita, hindi po ako fake news. Ayan, meron no. Ito po ay galing sa Tanghere. Meron po dito sa politiko, narito po si Pahatin, si Ina Reformina. Ina Reformina ba to? At saka yung pong CEO ng hindi pala, Ina Andulong pala. Ina Andulong. Ayan. Iba pala yung Ina Reformina. Bakit nyo, ako sisisihin, nagbabalita lang ako. Mataas po ang rating. Mas mataas po ang rating ni Bongbong tsaka ni Martin Romualdez kaysa kay Sara Duterte. Maniniwala kayo? Ako po, naniwala. Nakita ko eh. Ito, distrust rating. Distrust rating po. Ibig sabihin po, nangunguna si Pangulong Marcos, pinakamataas po ang distrust rating. Yung pong walang tiwala ang tao. Akala nyo bakit yan na? Si Bongbong Marcos po ay mayroong distrust rating na 23%. Yan, pinakamataas po sa mga sa 5. Distrusted, most distrusted. Nagre-react kayo kaagad, pinakamataas. At pumapangalawa po ang kanyang pinsan, Speaker Martin Romualdez. May distrust rating po na 20%. Sabi sa inyo eh. Nagre-react kaagad kayo, kala ninyo ito po etong CEO ng Tangere, pinagmamalaki niya na mataas na raw si Martin. Pag tinignan mo pala, putya, ang trust rating, ang mataas si Sara Duterte. Yan. Distrust rating, mataas si PBBM. Pinakamataas siya eh. Pinakamaraming walang tiwala sa kanya. Pinapangalawahan ni Martin Romualdez. Hindi na SWS yan at saka Pulse Asia, Tangere na yan. Pabor na sa inyo yan. Kaya po mataas. Pero sa trust rating po, kahit po sa Tangere na, pinakamataas pa rin si Sara Duterte. 64%. Kumpara po kay BBM, 54%. 10 ang lamang. At kay Martin naman, 52%. Yan po talaga eh. No? So, yan ang ating rating. Kala nyo, niloloko ko kayo. Tumaas naman. Mas mataas kay Sara eh. Distrust rating lang Pero yung positibong rating, pinakamataas pa rin po si Sara Duterte sa kanilang lahat. Lahat po ng survey, Pulse Asia, SWS, pati itong Tanghere. Talagang si Sara Duterte ang nangunguna. Pati po sa presidential. Si Tulfo lang yung katay niya eh.
Si Tolfu. Yan. Dahil po dyan, dahil po nangunguna yung mga Duterte, kinakailangan palagan yan ng mga kaparian. Ito po, lumabas na po si Broderick, si Bishop Broderick Pabilio. Si Roderick Frederick. Ha? Ito po ang sinabi ni Bishop Broderick Pabilio. Sana po hindi tayo maniwala sa mga surveys na ito. Ikaw naman, Bishop. Lapit mo nga ulo mo, Bishop. Halika nga rito, Bishop, at ayusin natin yung abito mo. Sana po hindi tayo maniwala sa mga survey na ito. Kinukondisyon lang ang mapag-iisip natin. Bayaran din ng mga ito at nagiging propaganda tools ng mga politiko. Sana, Father, kayo na lang po ang nagpa-survey. Para makita namin kung ano ang totoong survey, di ba? Okay. Ikaw naman, Father, Bishop, Bishop pala to. Ikaw naman, Bishop, pag hindi pabor sa'yo, ang tagal nyo na nahimik eh. Di ba? Tumatahimik kayo eh. Ngayong pabor sa mga Duterte yung survey, nagsasalita na naman kayo. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman